Muli po ay mapagpalang hapon po sa bawat isa sa atin, ano ho? At tayo po ngayon ay nadadako sa ating pag-aaral ng salita ng Panginoon. Nakuha mo ba yung PowerPoint, Je? Okay. So, yan. Okay? So, para po sa ating text, okay, ay anyayahan ko po kayo na buksan po ninyo inyong mga Bible. Okay, if you have your Bible, Hebrews chapter 5 at ating akin pong babasahin ito habang tingnan niyo po sa mga Bible po ninyo, ano? Hebrews chapter 5, 13 and 14. So sabi po ng dalawang verse na to, sabi po dito, for everyone that useth milk is unskillful in the word of righteousness, for he is a babe. But strong meat belongeth to them that are full of age, even those who by reason of use have their senses exercised to discern both good and evil. Let's pray po. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat muli sa oras na ito na ipinagkaloob niyo po sa amin at sa pagkakataon na kami po ay makapag-aaral ng iyong mga salita. Dalangin po namin ang iyong biyaya, ang iyong patuloy na pangunguna sa amin at ang mga pagninilay-nilayan po namin na mga salita ninyo ay patuloy na maging mahalagang bahagi ng paglago namin sa pananampalataya. Kung naman ang hamon na dadalin mo sa amin sa hapong ito, itulungan mong tumugon kami at i-apply po namin ito sa aming mga buhay. Pagpalaan niyo din po ako, itago niyo ko sa likuran ng iyong krus, patuloy na mahayag po kayo sa aming kalagitnaan. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen. Amen. Okay. Ngayong hapon po ay pag-uusapan po natin at ang isang paksa na kung mayroon pong paksa na gusto ko pong madalas na i-remind at gawa ng pag-aaral itong paksang ito sapagkat tayo pong lahat ay nangangailangan ng ika nga ay ganitong antas pagdating po sa ating pananampalataya. At ito pong paksa na ito ay pinamagatan ko na moving towards spiritual maturity. Okay? At tayo pong lahat, mga kapatid, ay whether we like it or not, or whether we are aware, ay meron po tayong antas ng maturity po natin. Tama po ba? Some may claim that they are mature but honestly they are not. Minsan, di ba? Parang minsan sa bibig lang nila, pero pag nakita mo yung buhay nila, hindi naman talaga sila mature. Meron namang hindi nagsasalita, pero kita mo naman yung maturity the way they do it in their life. Okay? So ang subject na maturity ay napakahalagang usapin sa loob ng iglesia. Sapagkat kung mapapansin po ninyo, ang banal na kasulatan, ang mga apostol, at lalo na po si Apostol Pablo ay malaking hangarin niya po na ang bawat miyembro ng iglesia ay lumago sa pananampalataya. Growth is not something that automatically happen. Maturity is a process. Okay? At kung ito po ay proseso, may mga hakbang ito o mga steps na dapat nating maintindihan. Siguro, hindi na natin i-define yung spiritual maturity kasi maraming pagkakataon na define ko yan sa inyo. Gusto ko lang, ngayong hapon, ay ibigay sa inyo ang ilang mga hakbang or steps. So this can be biblical and practical approach to spiritual maturity.
mga hakbang na gagawin natin para ma-measure or ma-assess natin kung tayo po talaga ay lumalago sa ating pananampalataya at nasa ang antas na tayo sa ating paglago. So merong 5 na nais kong talakayin natin sa pag-aaral na ito. So mga hakbang, steps or 5 steps to spiritual maturity. Saan po ba magsisimula ang unang hakbang? Number 1, the first step is there must be a desire. Okay? There must be a desire. Ito, naririnig ko to kay Kuya Jonas, ano? Naunahan kita ditong sabihin to. Pero naituro mo na to, no? Pero sa ibang paksa. Nagsisimula po ang paglago sa pagnanasa nating lumago. Kung wala po tayong pagnanasang lumago, hindi po tayo lalago. It always begins with the desire. The first step to spiritual maturity is that you desire to be what? Spiritually mature. Okay? Magkakaroon po kayo ng tinatawag nating pagnanasa. Okay? Kung mabasahin po ninyo yung chapter 5, 11 to 12, ay makikita po ninyo na ang mga ganitong sinasabi, of whom we have many things to say and hard to be uttered, saying ye are dull of hearing. You notice the word dull of hearing? Yung may mga pagkakataon po na kahit tinuturuan mo ayaw makinig. Tama po ba? They are dull of hearing. Hindi ibig sabihin wala silang naririnig. May naririnig sila. But their desire to what they are hearing is not there. Okay? Kaya, maaaring palagi kang nasa church. Palagi kang exposed sa teaching and preaching of the Word of God. Pero kung ikaw ay dull hearer, yung hindi ka talaga nakikinig at hindi pumapasok ang iyong pinapakinggan at wala kang desire, hindi po tayo lalago. So, makikita ninyo na ang exposure does not mean you will grow. Naintindihan po ninyo? Na kahit siguro araw-araw mag-Bible study ka pero wala ka namang desire lumago, bali wala yung gagawin na yon, di po ba? Kasi katulad na sinasabi dito na mayroong mga dull hearing. For the time ye ought to be teachers, ang sabi dito dapat nga mga guro na kayo eh. 'Di ba? Kumbaga parang yung sumulat ng Hebrews dito sa chapter 5, ang kanyang paraan ng pagsasalita, sinasabi niya na matagal na kayong Kristiyano. Dapat nga mga teacher na kayo. 'Di ba? Hindi naman pwedeng sabihin hindi kayo nakikinig o hindi kayo nakapakinig. 'Di ba? Ye have need that one teach you again, which be the first principles of the oracles of God, and become such as have need of milk and not strong meat. Ang sabi ng Bible dito, dapat kayo uling turuan. At ang dapat ibigay sa inyo ay gatas at hindi karne. Ano po ba ang umiinom ng gatas? 'Di ba sa mga ang talagang pagkain ng sanggol, yung bagong panganak ay gatas. Sapagkat ang sabi nga po sa verse 13, for everyone that useth milk is unskillful in the word of righteousness, or he is a babe. So, ano yung pag-aanalisa dito sa mga Kristiyanong ito? Matagal na silang nakakapakinig. Pero, kahit matagal na silang Kristiyano, sila ay immature. Sila ay parang baby pa rin. Tama po ba? Anong reason? Because of what we call dull hearing. Yun yung
Sabi ko, ano ba ibig sabihin ng pinakamalapit na? Meron tayong ugali na pasok sa saan? Sa kanan, labas saan? Sa kaliwa. Pero hindi dumiretso saan? Puso. At hindi pinagnilay-nilayan ng ano? Isip. So, ang tawag din natin minsan dyan is, we are being passive. Wala tayong pakialam sa mga salita ng Diyos na napapakinggan natin. Okay lang na napakinggan natin, pero hindi natin siya siniseryoso. Hindi natin nakikita yung value ng salita ng Diyos na dumarating at ipinapangaral sa atin. O di kaya yung mga salita ng Diyos na nababasa natin. So we become passive, we become dull hearers. Kaya, ang sabi ng manunulat dito, kayo ay mga sanggol. Dapat nga, guro na kayo. Tuturuan na naman kayo. You need to begin again saan? Sa tinatawag na gatas. So, parang bibigyan mo na naman sila ng foundation. Tuturuan mo na naman sila. So, saan ang malaking problema? Ang malaking problema is the desire to grow. Yung tagal mo sa simbahan, yung tanda mo sa age mo, o tagal mo sa church, does not define your maturity. Minsan nga, alam nyo, sabi ko sa asawa ko, ako bilang pastor, minsan may nakikita ako sa simbahan na mga nauna pero nahuhuli. May mga nahuli pero nauuna. Narinig ko niyan sa mga matatandang pastor na nagturo sa amin. May mga Kristiyano, nauna sa simbahan pero ang paraan ng pamumuhay sa spiritual ay nahuhuli. Meron naman mga Kristiyano na bago lamang sa pananampalataya, pero ang paraan ng pamumuhay ay nauuna. So makikita ninyo, wala talaga sa tagal sa simbahan. Okay? Pero kapag ang isang mananampalataya ay mayroong tinatawag nating desire, okay, ay mayroon pong mangyayari sa kanyang buhay. Regardless, no matter where you are now in your Christian walk, in your faith, your maturity in the Lord, you still need to grow. Tama po ba? Ibig sabihin, kung nakita mo na in certain point, nag-grow ka na, hindi ka pwedeng tumigil doon. Tama po ba? You need to grow further. Kinakailangan, pag nakita mo na lumalago ka na sa lugar na yon, ang susunod mong nanasain ay kinakailangang lumago ka pa. Grow more. Diba? Kaya, mapapansin ninyo, kung desire mo, bawat araw, bawat linggo, bawat buwan, at bawat taon, makikita mo ang paglago ng iyong pananampalataya. Sabi nga ng isang pastor, tanong na, kung 10 taong ka ng Kristiyano, and you're still the same kung ano ka nung 10 years ago sa paglilingkod mo sa Panginoon, sa prayer life mo, sa Bible reading mo, sa Bible study, masasabi mo bang lumago ka? Hindi ka lumago. Di ba? Alam natin na minsan may time na nagba-backslide tayo. Normal naman yun sa Christian life eh. Di ba? Pero hindi yun dahilan para hindi tayo lumago. Tama po ba? Minsan, nahuhulog tayo sa pagkakasala. Hindi rin yung dahilan para hindi tayo lumago. Sapagkat the Bible offers us a lot of teaching on how to deal with those issues. So the main issue is that if we are growing, we always go forward. That's why dun sa chapter 6, napansin niyo po ba itong salitang to? Verse 1, tingnan po ninyo ito. Therefore, leaving the principles of the doctrine of Christ, let us go on unto perfections. Yung principles of Christ, nalaman na nila. Naunawaan na nila yung paano ma-save. Maraming bagay silang naintindihan as they know the Lord Jesus Christ.
But the writer of Hebrews encouraged them, let us go on, let us go further sa pananampalatayang ito. Lumago tayo sa pananampalatayang ito. Hindi sapat na naalaman natin, kundi kinakailangan tayo ay magpatuloy. At lahat po ng ito, mga kapatid, ay nagsisimula sa desire. So, if you desire it, if you're ready to move forward, then you can move to the next step. So, sabi ko nga po sa inyo, yung una, desire. The next step is this. Your desire must lead to knowledge. Your desire must lead to knowledge. Alam nyo, ang paglagong Kristiyano, pag ikaw ay gusto mong lumago, magsisimula po ito sa mga aral ng Diyos. Sa pag-alam ng aral ng Panginoon. Kaya, mapapansin po ninyo, a person who has a desire will always expose himself sa pag-aaral. Iba yung sinasabi ko kanina, may mga tao na i-expose pero walang desire. Pero ito, ini-expose mo yung sarili mo. Ikaw mismo, dahil may pagnanasa ka, you are initiating to know something. Di ba? Hindi ka nagkakasya na makapakinig ka lang sa araw ng linggo sa mensahe ni pastor. If you have a desire, Monday pa lang, talagang you dive into the Bible, you read the Bible, at nagkakaroon pa tayo ng mga Bible study, you will become part of that Bible study. Okay? I'm thanking the Lord kasi maraming nakakasama na tayo sa online Bible study and I see these people growing. Magdadalawang taon na po yung Bible study. At alam niyo ba, nakita ko yung mga nakakasama ko dito, sila ang nakikita ko, I observe, ang progreso ng paglago mabilis. Why? Kasi ang paglago ay patungkol sa kaalaman unang-una ng salita ng Diyos. Kasi dahil may desire ka, you wanted to know. Pero alam niyo, sa totoo lang, naging young people din ako eh. Pag wala kang desire, walang halaga sa'yo ang Bible study. Tama po ba? Walang halaga sa'yo yung Sunday school. Walang halaga sa'yo yung Sunday school. Tama na yung preaching. Walang halaga sa'yo. Hindi ka nga magdi-devotion eh. Why? Because you don't have a desire. So once you have that desire, it will lead you to knowledge. Kaya nga, di ba ang sabi ko sa inyo kanina doon sa chapter 6, ang sabi diyan, let us go on unto perfection, not laying again the foundation of repentance from dead works and faith toward God, of the doctrine of baptism, laying on hands and resurrection of the dead and eternal judgment. Ito yung sinasabi ni Apostle ng writer na ito na nalaman nyo na lahat yan. Di ba? Pero wag kayong magstay dyan. You must keep studying, keep growing in the knowledge. At kadalasan, doon nagkakaroon ng problema na mamamatay po yung desire ninyo pag hindi po kayo tumakbo sa Bible. Tama mo ba? If you have a desire to grow, diretso ka sa banal na kasulatan. Tama po ba? Ano ba ang makikita mo pag lalago ka sa salita ng Panginoon? Tingnan po ninyo ito bago ko basahin yung puntahan muna natin itong binasa ko kanina that for everyone, sa verse 13 and 14, that everyone useth milk and unskillful in the word of righteousness, for he is a babe. Pero isipin ninyo, once you come to the point that, but strong meat belongeth to them that are full of age, okay? Yung mature, ay mapapansin po ninyo mga kaibigan at mga kapatid, nag-aaral talaga ito. Nagbubukla talaga ito ng Bible. Ito talaga ay nagbibigay ng panahon sa pag-aaral. Kaya, yung mga lalaki sa simbahan, palagi yung china-challenge na mag-aral ng Bible. Di ba? At
Ako naman, kaya nga ako, yung kaya may mga tanong, pagka nagturo ko, sabi ko, magtanong kayo. May mga pagkakataon, yung mga kapatid natin, ready ako sumagot, nag-aaral talaga ako. Bakit? Mahalaga sa akin yung pangalagaan at mabigyan kayo ng gabay sa kaalaman sa Biblia. Kasi ikakalago nyo yun di po ba? At yung desire ninyo na malaman ang maraming bagay ay napakahalaga. Kasi may paggagamitan yan. Apostle Peter reminds us also in 2 Peter chapter 3 verse 18. Ang sabi niya po, but grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. To Him be the glory both now and forever. Alam niyo yung biyaya ng Panginoon na nanggagaling sa Kanya na umiiral sa ating buhay, na makikita natin sa pang-araw-araw na kaganapan ng ating buhay. Sabi nga kanina ni Brother Jenrick, nakita niya at napatunayan niyang Panginoon yung Kanyang biyaya. Okay? Pero tatandaan din po ninyo mga kapatid, pagdating naman sa paglago sa knowledge, hindi po ito basta dumarating sa atin. Hindi po ito basta darating ang kaalaman. It requires diligence to find out or to know something. Kaya kung nagkakaroon ka ng desire, dapat dinadala ka nito sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Amen? Wala naman tayong ibang paglago. Wala akong ibang ituturo sa inyong paglago maliban sa paglago sa kaalaman sa Panginoon. Amen? I will not teach you anything more than that. Yun lang ang paglagong dapat nating unang-unang malaman, ang paglago sa salita ng Diyos. So that's step 2. Okay? Now, we'll go now to step 3. What is step 3? Knowledge must lead to responsibility. Ano ibig sabihin ito, Pastor? Alam niyo, may mga pagkakataon na maraming mga Kristiyano natuto at the certain level of studying the Scripture. Pero, hindi nila naiintindihan na kaya ka tinuturuan ng Panginoon. May dahilan po yun. Tama po ba? When you are learning the Scripture, when you are learning His Word, you are taking a responsibility. Meron kang bubuhatin. Hindi ka naman pinatatalino ng Diyos para maging maganda kang tingnan at kilalanin kang maging magaling sa Biblia. Sabi nga po, responsibility takes place when we come to a realization that God has taught us these things for a reason. Bakit pa tayo tinuturuan ng Diyos? Bakit kinakailangan nating matuto? Sapagkat, bahagi ng paglago mo ay ang pagkuha ng responsibilidad sa mga natutunan po ninyo. Ang daming mga Kristiyano, ang daming pinag-aralan, they are not responsible to what they have learned. Okay? At yun ang nakakalungkot, mga kapatid. Kinakailangan ang mga mananampalataya ay tinatanggap nila ang responsibilidad. Ang pastor nga, di ba? Based on, naalala ko, yung sa preaching ni Brother Mark, di ba? 2 Timothy 2:15. Pag natuto ka ng salita ng Panginoon, pag ibinahagi mo, you had to know how to divide it correctly. Rightly dividing the word of truth. That is taking responsibility. So, nandun na ba kayo sa level na yon na marami na akong natutunan, the Word of God is so precious, and I have
responsibility to dispel it. I am accountable. Alam niyo, baka hindi niyo po alam, lahat ng pinag-aaralan ninyong salita ng Panginoon na inilalagay niya sa inyong puso, may malaki kayong pananagutan. May malaki akong pananagutan. Because the Word of God is not meant to be ours alone. Bako tinuruan ba ako ng Panginoon na, ganda naman ang natutunan ko ngayon, ano? Ganda naman ang nalaman ko ngayon. Ito ba, para lang sa sarili ko ito? Hindi po. I have a great responsibility to dispel the truth to other people. Diba? Kaya po kung mapapansin ninyo, when you have a desire, you will go to the scripture, and when you learn the scripture, you need to take the responsibility. Kaya po, sa lahat po ng karunungan, ang karunungan ng salita ng Diyos ang pinakamahirap dalhin. Bakit po? Wala ang mga aklat ng mga taong matatalino o scientifico o mga historian o mga psychologists o sino mang mga sinasabi nating magagaling na tao kumpara sa karunungan ng salita ng Diyos. Lahat ng mga dunong ng tao, hindi nila kayang ipasilip kung anong mangyayari sa hinaharap at walang hanggan. Tanging ang salita lamang ng Diyos, kapag hinawakan mo, ipasisilip sa iyo kung ano ang mangyayari sa hinaharap. Wala pa pong aklat na ginawa ng tao na kayang ibigay accurately kung anong mangyayari sa hinaharap. And ipakita ang kakayanan at kapangyarihan ng ating Diyos. Ang Biblia lang po. Kaya kapag tangan-tangan mo ang banal na kasulatan at lumalago ka dito, you will have the responsibility. Kaya, bakit ba ako tinuturuan ng Diyos? Ano ba ang purpose? Para lang ba dumunong ako? Minsan, kung titingnan po ninyo, maraming mga dahilan kung bakit tayo ay tinuturuan ng Panginoon. Hindi lang para sa ating personal na buhay, kundi para ito mamaya sa huling bahagi ng pag-aaral natin sa mga tao sa ating paligid. But once you are growing, once you are moving toward the maturity of your spiritual life, may mga salita na ng Diyos na tinatanganan mo at responsable ka doon, responsable ako. Okay? Now let's go to step 4. Okay? So step 4 is the responsibility must lead to action. The responsibility must lead to what we call action. Ibig sabihin, kapag ikaw ay natuto ng salita ng Panginoon, at dala-dala mo ang salita ng Panginoon, and you realize that you are responsible, you had to apply it. You had to put that into your life. Sabi nga, ano yan? Live what you preach. Baka akala ninyo ang nagpipreach lang yung pastor, mali po kayo. Iba lang yung level ng pagpipreach kasi nandito ako sa pulpito. Pero tatandaan ninyo, you are also preaching. Saan? Paano? Ano ang platform ng preaching ninyo? You are preaching the Word of God by the way you live. Kung papaano ka nabubuhay. That is, you live what you preach. Sa paanong buhay, kung paano ako nabubuhay, kung paano ako tinitignan ng tao, kaya alam niyo ba kung anong tawag sa atin? We are the living epistles. Diba? Si Apostle Paul, sumulat po siya ng 13 epistles. Yung epistles, ang ibig sabihin po nito is letter. Alam nyo, tayo ay letters din ng Panginoon. We are now the living epistles. Na lahat ng ating mga natutunan
ay kinakailangan will be put into action. Di ba? Doon po sa talatang ating binasa, balik po tayo sa Hebrews, Tingnan po ninyo verse 14, sabi diyan, but strong meat belong to them that are full of age, even those who by reason use have their senses to exercise to discern both good and evil. This is where an actions happen. Alam niyo kung ano nangyayari? Ginagamit mo ang salita ng Diyos para malaman kung ano ang tama at mali. Are we on that level of maturity? Or sometimes, hindi natin alam, tama pa ba ito? Minsan nga pag may nagko-comment ng mga di ba ka Christian ka? Ba't di mo alam yan? Di ba? Minsan alam nyo, kahit we are looking on a gray issues of this world, but if you are using the scripture, using the Bible, your actions will be different. Because ang magiging paraan para i-judge mo isang bagay ay kung ano ang naiintindihan mo sa Biblia. Kaya yung salitang use their senses, exercise, it is rooted on your understanding of the scripture. Hindi sa pantaha. Kaya nga alam nyo, pagka may mga nag-claim, may nagsabi, ganito, ang nagbabalidate is scripture. Alam niyo sa panahon natin, maraming false prophet. Tama ba? Maraming false claim. Wag na po kayo magtaka kasi hinula naman yan sa Bible na darating po ang araw na yan. Kaya lang, ang palagi nating tanong, di ba may mga religion, kami yung tamang religion, ito yung tama, ito yung tama. Everybody would say, pero ikaw, ano ang basis mo para sabihing tama sila o mali sila? Who validates them? Sino nagbabalidate kung gaano sila katotoo? If someone in front of you will say, I am the incarnation of the Father, and I am God, and I am the Father, that's why you need to believe me. Who validates them? Diba? If someone will say na, alam mo, ang si Kristo, hindi talaga siya Diyos. Kasi tao lang siya. Katulad nun, halimbawa, natandaan niyo ba yung babaeng inaagasan for 12 years? Kilala niyo sa Bible? And then, hinawakan niya ang garment ng Panginoong Jesus. Tama ba? At nung hinawakan niya, nagtanong si Jesus, sino ang humawak sa akin? Who touched me? Nung nag-comment, kung Diyos daw talaga si Kristo, dapat kilala niya yung humawak sa kanya. So, to prove that Jesus is the hindi niya alam kung sinong humawak sa kanya. Kaya kung hindi niya alam, hindi sa Diyos. So kung ganun ang reasoning at hindi ka marunong sa Bible, kung diba? Alam nyo mga kapatid, kaya nga kung mapapansin ninyo, when you learn to apply and use the Bible, malalaman mo ang mga mali at tama. May mga logical sa tingin natin, pero hindi ibig sabihin biblical. Ito yung dapat yung maintindihan. Not all logical is biblical. Naintindihan po ninyo, Hindi kung logical, biblical. Okay? Kaya, dito makikita po ninyo na ang isang mananampalataya ay ini-apply na sa lahat ng kanyang ginagawa ang salita ng Diyos. So, whatever he do, the scripture is there. Alala ko, kahit po sa lumang tipan, ganyan ang paraan ng Diyos . Alam nyo ba, na yung mga
lingkod na ginamit ng Panginoon na naging successful? Ang unang itinuro ng Panginoon sa kanila, huwag mo iwanan yung salita ng Diyos. Ha? Tingnan nyo, si Joshua 1:8, and I know you know the verse, but let me remind you of this great truth. Even the Old Testament. Sabi po dito, this book of the law, 1:8 po shall not depart out of thy mouth. Ang ibig sabihin niyan, it will not depart out of thy mouth. Araw-araw, palagi mo yung babasahin. Tama po ba? Tapos ang sabi niyan, but thou shall meditate therein day and night. Pag nilayan mo siya, araw at gabi. So wala kang pag nilayan kung wala kang binasa. Tama po ba? So you read the word, the book, and you meditate. Take time to your heart, to your mind. Take time to analyze the word. And then sabi pa dyan, that thou mayest observe to do according to all that is written. So, read, meditate, apply. 3 simple things that will make Joshua a great general, a military general. At alam niyo ba kung ano nangyari? Nanalo sila sa napakarami nilang laban eh. Hindi naman military strategy si Joshua. Pero ang sabi ng Panginoon sa kanya, ako nang bahala sa inyo. Pero ito lang hihilingin ko ikaw ang leader, ikaw na leader, huwag mong ihiwalay itong aklat na ito. Magbasa ka dito palagi, at pag nilay-nilayan mo, at i-apply mo, observe. Put that into your life. Put that into action. And I guarantee, sabi ng Panginoon ito. Anong guarantee ng Panginoon? Ang guarantee ng Panginoon, sabi diyan, for then, thou shall make thy way, what? Prosperous. And thou shall have what? Good success. Alam niyo ba kung gaano kalayo ang aklat na ito sa panahon natin nung sinulat ito? Napakalayo. 1,000 years. Pero relevant ba siya kahit sa panahon natin? Meron ba siyang relevant sa panahon natin na ang kailangan mong pangunahin ay Bible? You know what? One of the thing about the scripture is always relevant in every time. Amen? The scripture is not an obsolete book. Kaya, it carries the same fulfillment of promise. Kaya maraming mga Kristiyano, basta pinag-aaralan at binabasa at pinagnilay-nilay ng salita ng Diyos at ini-apply sa buhay, lumalakad sila saan? Sa daan ng prosperity at daan ng katagumpayan sa buhay. Na hindi po kayang gawin sa ibang paraan, maliban sa paraan ng ating Panginoon. So, when you are taking the responsibility, it must lead to actions. So, ang mapapansin ninyo, kapag pala ikaw ay lumalago at nagmamature, you become hyperactive in the Word of God. Nag-gets nyo? Nagsimula ka lang magkaroon ng desire, nag-aaral ka, pero you now become a hyperactive in the Word of God. May nangyayari. Hindi ka lang dati nakikinig. Na ipamumuhay mo na yung pinakikinggan mo. Amen? O panghuli, the last step is your actions will always lead to maturity. Your action will lead to maturity. Ano bang ibig sabihin yan? Kung walang nagaganap at walang aplikasyon, paano mo nasabi naging malago ka? Di ba? Anong mga nangyayari? Anong ginagawa mo bilang Kristiyano? O sabihin na natin na lumago ka on that stage. Pero 10 years na, nandiyan ka pa rin sa stage na yan. Tama ba? Pero dapat,
Makikita mo that you go further in your Christian growth kapag bawat taon may nangyayari. Doon mo makikita yung paglago. Alam nyo ba mga kapatid, mahalaga maintindihan po natin ito. We become anchors for those who need us to be strong. Kaya pala, kapag tayo ay pinalalago ng Panginoon sa pananampalataya, hindi lamang tumatatag tayo sa ating paninindigan, sa paniniwala, sa disposisyon natin sa buhay, nagiging marunong tayo, we know what is right and what is wrong, we are able to discern. Hindi lang doon. Tayo ngayon ay nakakatulong na sa ibang mga mananampalataya. Tayo ngayon, nakikita niyo po ba ang sarili ninyo that you are helping other believers to grow? Ito po ang tatandaan ninyo. If you are in this certain stage of your maturity, there are people below in your maturity. Nagets niyo po? Kung nandito ka sa level na to, palaging may mga tao na mas mababa. At ang trabaho mo, itong mga mabababang ito ay gamitin ka ng Panginoon to encourage them to grow. Hindi yung nag-grow na ako dito, tatapaan ko na kayo. Hindi. Tingnan nyo, pag believer ka, unang ligtas mo, yung stage ng growth, mainit ka, di ba? May mababa sa'yo. Alam nyo kung ano? Mga unbeliever. Tama ba? And you have a responsibility to share the gospel to them. Di ba? Tapos, alam nyo, minsan, darating po ang araw that God would give you a very specific ministry that would be requiring you to grow. Sa church po natin, lahat ng mga gustong mag-participate sa ministry, everyone is welcome. But we require your maturity. It is very important na nag-grow ka sa pananampalataya. Kaya, yung mga deacons natin, kayo ay dapat ang unang-unang lumalago. Di ba? Yung mga preacher natin, mga worker natin, kayo ang dapat unang-unang magpapakita ng paglago. Di ba? Yung level ng paglago nyo iba, hindi kayo ang kakatisuran. Hindi yung ikaw ay opisyalis ka ng simbahan ikaw ang inaabot ng mga miyembro. Ikaw ang lalapit, ikaw ang mangungumusta. Tama ko ba? Naintindihan niyo po ba yon? Because yung growth mo are helping others to reach out. Hindi yung, Pastor, hindi ako pang mga mayayaman tao, pang mahihirap na tao, kaya ito lang makakausapin ko. Ganun. Kaya mapapansin ninyo, ginagamit ka na ngayon para ma-encourage yung iba. Di ba napakaganda? Kita niyo itong bilang na to. Nakikita niyo ba, nabivisualize niyo ba, may vision ba kayo na mayroon kayong isang tao na inaalagaan, na dinala niyo sa Panginoon? Biro, pangarap niyo na yan nung 10 taong nakalipas Nag-guess niyo ba? Pangarap nyo na yung 10 taong nakalipas. Hindi na ang problema yung kaluluwa. Tayo na may problema. That was your vision last 10 years ago. Something should happen. Wala tayong ginagawa. Diba? Dapat magising tayo. Ang dami ko nang natutunan. Wala akong ginagawa. Ang daming tao sa labas, Ang daming mga hindi nakakilala sa Panginoon. Imposibleng wala kang pwedeng kausapin dyan. Tama po ba? O nandun ka sa trabaho mo, ang dami hindi mananampalataya. O nasa social media ka, ang dami mga unbeliever dyan. Kung di-sermon 10 years ago at wala ka pang nakakaya, ibang usapan na yon. Wala ka talagang balak gawin yun. Dapat mas agresibo tayo pagdating sa gawain ng Panginoon. Tama mo ba?
Kasi pag tayo ay may ginagawa na, yun ang magandang pagbabadya na lumalago ka. Tama po ba? Dumating ang araw na you see yourself handling a Bible study, ibig sabihin may ginagawa ka na. Young people ka pa lang, may ginagawa ka na. Mga men natin na kahit, kaya nga sabi ko, may pray ko hindi yung trabaho, hindi yan dahilan para hindi ka magamit ng Panginoon, di po ba? Nakakatuwa nga kapag ang mga men, kahit may trabaho a week, they can handle a Bible study, a group para mag-handle ng Bible study. Mga ladies natin na nagmamature, they can handle discipleship. A week yun hindi yun araw na linggo. Taking an extra effort. Yun po yung pangitain ko sa church. Pinagpe-pray ko yan. Na tayong lahat aktibo sa pag-aalaga ng kaluluwa. Kasi, yun ang resulta ng paglago talaga natin. You know, there are so many people who will come to our church. Dadami talaga tayo, maniwala po kayo. Dadami tayo. Pero, bago tayo dumami, dapat itong mga nandito handa na mag-alaga, handa na tumulong. Maraming mga kabataan. Siguro nga iniisip ko, alala nyo minsan, sometimes the Lord do not allow this to happen because we are not ready. Sometimes Lord, paramihin mo naman kami sa church. Hindi ka nga lumalabas para mag-soul winning. Hindi mong mga abutan ng trucks yung mga kapitbahay mo. Gusto mo pang dumami kayo. Diba? Pero kapag, Lord, gusto naming dumami, tapos gusto mong sumama sa visitation, sa children's center, ibig sabihin, seryoso ka. Di mo ba? Ibig sabihin, mayroon kang gustong gawin. Yun yung mga taong may natutunan na. So mga kapatid, sa pagtatapos po ng ating aralin sa hapong ito. No one is judging your maturity. Only but God. But God encouraged us to go further in our growth. Siguro po sa susunod na pag-aaral, ibibigay ko sa inyo, ano ang blessing na tuloy-tuloy kang lumalago sa Panginoon. Abangan po ninyo ito, loobin ng Panginoon. I will do the second part. What are the blessings you gain from keep growing in the Lord? And I hope itong lesson na ito sa atin ay magtulak sa atin na mag-mature tayo tuloy-tuloy. Pero sabi ko nga po sa inyo, maturity does not happen automatically. It does not happen overnight. It is a process. And probably God is processing your hearts today and God is telling you, you have to have a desire to grow. Magkaroon ka ng desire sa puso mong lumago. Kahit matagal na tayong Kristiyano, ako po, kahit pastor na ako, yun pa rin naman ang desire ko Lord, I remember, si Apostle Paul, ang sabi ni Apostle Paul, Philippians chapter, tingnan ko po last verse na gusto kong basahin. Naalala ko to. Si Apostle Paul, malapit na po siyang mamatay, Philippians chapter 4, verse 10. Chapter 3 pala, chapter 3 verse 10. Actually, yung Philippians, malapit na po siya talagang kuhanin dito ng Panginoon. But false word are so encouraging kasi ang sabi niya in verse 10, that I may know Him and the power of His resurrection and the fellowship of His sufferings, being made conformable unto His death. Alam niyo, napakaganda ng goal ni Apostle Paul yung makilala ko, malaman ko ang napakaraming bagay sa Panginoon. And that is to keep growing, knowing Christ. Hanggang sa huling saglit ng kanyang hininga, ay higit niyang gustong makilala ang Panginoon. At lumugo siya doon sa bagay na yan. Tayo pong lahat ay magsitayo, tayong lahat ay magwakas sa panalangin.